Asan ang mga pastor ninyo? Putang ina, yung mga nagsihingi ng 10% ninyo, nasan sila? Sa panahon ng pangangailangan, nasan yung mga 10% ninyo? Kung sinasabi nyo napupunta sa mga mahihirap yan, tangina nyo, gutom yung mga tao rito, uhaw yung mga tao rito, wala silang kuryente, wala silang bubong na masilungan, ang putang ina mga pastor ninyo, nilamon lang lahat ng pera ninyo, pero hindi mahagilap sa panahon ng pangangailangan. Hindi ako na hindi mabagal ang gobyerno. Ang nangyari, talagang malaki talaga yung damage. Yun talaga. Kasi ultimo mga poste ng Meralco, puta, sumama sa landslide, nagbabaan sa bangin. Nahulog sa bangin, pati yung mga poste ng Meralco eh. Meron akong nakitang riding group, nakakasalubong at saka nakakasabay namin. May mga daladalang tubig, may daladalang pagkain. May mga riding group. Meron na nakikitang mga private entities, isa-isang piraso, namimigay ng tubig, namimigay ng pagkain. Minsan nakalagay sa van, minsan nakalagay sa pickup truck. Meron ako nakitang mga grupo ng mga tao, fraternity, nakakakita ako mga fraternity. Nakakasalubong ko, o minsan nakakasabay namin. Nakita ko rin ang AFP, nakita ko ang PNP, andun din sila. Tapos, nakita ko ang gobyerno, kumikilos. Eto ang napansin ko, wala akong nakita kahit isang religious organization. Ka-ultimo Red Cross nandun eh. Ang UNICEF, kung hindi ako nagkakamali, UNICEF yung kulay blue na logo. Ang UNICEF nandun din eh. Pero wala akong nakitang religious organization dun. Wala akong nakitang religion. Wala. Eto pa, tinanong ko rin sa kasama kong police, kayo ba may nakita na ba kayo religion dito? Wala daw. So kayo ngayon, kayong nanonood ngayon sa akin, tanong niyo yung mga religious leaders ninyo kung tumulong na ba sila rito. Kasi wag niyo masabihin sa akin, tangina, wala yung religion dito, wala kayong branch dito. Sa Jensan, wala. Sa Davao, wala. Mano ba naman tangina, Davao tayo, 3 oras yung biyahe, malayo. Sige, tiyagain na natin para ma-reach natin mga kapwa-tao. Baka sakali magkaroon tayo membro dun. Sana ganun. Diba? Kahit man lang, kahit paano, kahit kaplastikan lang, puta, magmalasakit naman kayo sa kapwa-tao nyo. Nakita ko ang gobyerno nagmamalasakit eh. May DSWD, may mga box sila na ganun. Box talaga, relief goods. Tapos nakita ko meron pang palugaw. So nakikita ko gobyerno kumikilos. Si Bongbong Marcos, kahit di niya baluarte to, nandito din siya. Kahit pa sabihin mo lingon-lingon lang siya, turo-turo lang. Kasi yun yung inaano ng mga tao eh, turo-turo lang tao, ganun, bla bla. Pero may dala silang pagkain. Yo. Ang mga Duterte rin, nakita ko rin, nakasalubong ko pa nga, may interview pa nga ako sa kanya eh. Sakto yun, tumatay ako eh. Tinawag akong tropa, Brad, bilisan mo. Nandiyan si Sarah, nasa labas. Sabi ko, nagkala ko nga, nagbibiro lang eh. Oh, di sige, nugasan ko yung puwet ko. Tapos lumabas ako ngayon. Oo. Tapos, tanga na, legit nga, nandun nga talaga. Nandun nga talaga. O di nakakasikwat pa ako ng interview. Abangan yung interview ko kay Sara Duterte. Ayoko muna ilabas ngayon kasi mapopolitika lang yan eh. Ito napansin ko. Huwag kayong bobo. Wala kaming napansing religious organization dito. Wala kaming napansin kahit isang pirasong religious organization dito. Wala. Sabihin, kami nag-charity kami dyan. Wala naman ako sinabing wala rito eh. Ang sabi ko, wala akong napansin. So, ibig sabihin, ang regular na nakikita rin to talaga, yung mga fraternity, regular. Ang Red Cross, regular. Ang DSWD, regular. Yung mga riding group, regular. Private entity at saka organization, regular. Pero, yung mga religious groups, tangina sobrang bihira nila, hindi ko natsambahan ni isa. Wala ko natsambahan ni isa. Ganun kabihira na tumulong ang mga religious organization. Wala ko natsambahan kahit isa. Asa na mga pastor ninyo? Putang ina, yung mga nagsihingi ng 10% ninyo, nasan sila? Sa panahon ng pangangailangan, nasan yung mga 10% ninyo? Kung sinasabi nyo napupunta sa mga mahihirap yan, tangina nyo, gutom yung mga tao rito, uhaw yung mga tao rito, wala silang kuryente, wala silang bubong na masilungan, ang putang ina mga pastor ninyo, nilamon lang lahat ng pera ninyo, pero hindi mahagilap sa panahon ng pangangailangan. Yan ang napansin ko rito. Nagsihingi ng mga 10% ng mga tao para daw makatulong sa mga tao. Asa na mga putang inang mga tulong ninyo ngayon? Tanginan, dami ritong namatay. Kulang-kulang 100. Kulang-kulang 100 ang mga namatay dito. Nasaan ang tikas ninyo, mga putang inang pastor? Magagaling lang kayo sa pananampalataya ninyong mga patay? Magagaling lang kayo sa mga patay ninyong mga pananampalatayang walang kasamang gawa?
Patuloy na lang ako, sir. Nasaan ang tikas ninyo? Tangina, naunahan pa kayo ng mga vlogger. Kayo dapat yung nangunguna sa mabubuting gawa. Kayong mga pastor ang dapat nangunguna sa mabubuting gawa. Yan kasi ang hirap kapag kayo mga pananampalataya ninyo, mga patay na pananampalataya. Puro na lang pananampalataya, walang kasamang mga gawa, mga putang ina. Puro hingi ng pera, kaliwat kanan ng putang inang abulo yan ng mga hayop na yan. Nasaan kayo kapag kakailangan kayo, mga putang ina nyo? Nasaan kayo? Mga putang ina nyong mga pastor, putang ina nyo! May isang pastor pa babanat sa akin eh. Bibirahan pa ako. Sabi, kung ganyan nagcha-charity ka, dapat magpolitiko ka. Putang ina mo, hingi ka ng hingi ng 10% ng mga miyembro mo eh. Mas marami ka pang pera sa akin, ulul ka eh. Tang ina mo eh. Mas marami ka pang pera sa akin. Nasaan ang pera ng mga miyembro mo, putang ina mo? Nasaan ang pera ng mga miyembro mo? Tang ina ka. Saan nyo dinadala pera ng mga miyembro nyo? Kayo namang mga uto-utong, mga bobong mga miyembro, hindi nyo tinatanong ang mga pastor ninyo saan napupunta ang abuluyan natin! Putang ina nyo! Ang bobobo ninyo! Bigay kayo ng bigay sa mga pastor ng demonyo, nilalamon lang ng mga yan, pinasasarap nila mga buhay nila nang hindi kayo nakakahalata kasi nga, pastor yan! Pastor kasi! Diba? Yan ang sinasabi sa inyo. Alam mo, Pilipinas, mag-isip ka. Maraming pastor ng demonyo na pera lang talaga ang interes sa'yo. Tangina, nauna pa kaming mga vlogger dito eh. Ano yan? Tangina mo, nauna vlogger dito, nauna gobyerno dito, nauna private entity dito na kung sino-sinong pribadong individual lang, dala-dala sarili nila sa sasakyan, nagmaneho sila na napakalayo para lang mamigay ng tubig at saka ng pagkain at saka ng trapal. Nauna pa UNICEF dito, nauna pa Red Cross dito, nauna pa rito yung mga fraternity na tangina yung mga yan, pinapadel pa yung mga miyembro nila para lang maging miyembro ng fraternity. Sinasaktan yung mga miyembro nila. Kayong mga putang ina yung mga pastor kayo, nasaan kayo? Nung panahon ng pangangailangan ng mga tao, nasaan kayo? Putang ina nyo! Tang ina nyo. Alam mong panluloko lang talaga ng mga tao yung napakaraming religion eh. Sabi mo, hindi naman lahat. Wala naman ako sinabing lahat, bobo ka kasi. Alam mo, diretso, maraming pastor ang papunta ng impyerno at maraming dadalin sa impyerno yung mga putang inang mga pastor ninyo. Wala kaming nakitang religious organization dito. 10 ng mga kasama ko, napakarami namin. Wala kaming nakitang religious organization dito. Wala akong sinabing walang religious organization dito. Ang sinasabi ko, sa sobrang lubong sa araw-araw naming bumabiyahe rito para tumulong sa mga tao, wala kaming nakita rito kahit isang grupo man lang na religious organization. Wala. So ito sigurado, kung meron man kayong mga miyembro dito, pinabayaan ninyo mga miyembro nyo. Yung mga nagpapayaman sa inyo, pinabayaan ninyo. Ganyang kalala dito. Diretso, tangina, pinabayaan ninyo mga kapwa-tao nyo. Marami kayong dadalhin sa impyerno sa ginagawa ninyo sa mga tao. Sa mga miyembro ng mga religious organization na hindi man lang tumulong dito, kalampagin ninyo mga pastor ninyo. Bakit? Kasi huwag nyo kakalimutan, yung nangyari sa Jensan, yung nangyari sa Soc Sergeant, pwede ring mangyari sa lugar ninyo. At alam ninyo, pag ang mga pastor ninyo hindi tumutulong dito, pagdating na kayo naman ang nangailangan, hindi rin kayo papansinin ng mga pastor ninyo na pinayaman ninyo. Hindi kayo papansinin ng mga pastor ninyo. Pinayaman nyo lang sila, pero hindi kayo papansinin ng mga putang inang mga pastor na yan. Ang dami-dami ninyong pera. Yung mga pastor na yan, napakaraming pera. 10% ng kinikita ng mga miyembro na pupunta sa mga ulol na yan.
Hindi pa sapat yun. Hindi pa sapat yun. Pipigain ka pa nila hanggang sa kung saan ka man mapipiga. Hanggang sa kung saan wala nang matitira sa'yo. Ganyang katitindi ang mga pastor na yan. Kalampagin ninyo yung mga pastor ninyo na mga hindi tumulong dito na alam ninyo mayayaman yung mga putang inang yan. 10% ng pera mo na pupunta sa mga hayop na yan. Kalampagin nyo yung mga putang inang pastor ninyo. Kayo ng mga pastor ng demonyo, puro kayo pananampalataya. Nasaan ang mabubuting gawa ninyo? O baka sinasabi ninyo, yan na mismo yung katibayan ninyo na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Yan na mismo yung katibayan ninyo na hindi na kailangan ng mabubuting gawa. Wala kayong awa sa mga kapwa-tao ninyo. Nasaan kayo, mga pastor? Kayo dapat ang nauuna dito. Kayo dapat ang nauuna dito. Pumapayag kayo, nauunahan pa kayo ng mga vlogger? Tangina, vlogger lang kami. Cargo namin sarili namin bulsa. May ilang pirasong mga tao tumutulong ang tawag sponsor. Kailangan pa namin kumuha ng sponsor para lang makatulong kami sa napakaraming tao. Dahil magagasgas ang sarili naming mga bulsa kapag hindi kami kumuha ng sponsor. Samantalang kayo, regular na pumapasok sa mga bulsa ninyo yung pera ng mga miyembro ninyo, mga ulol. Regular na pumapasok sa mga bulsa ninyo, mga pera ng mga miyembro ninyo. Nasaan kayo sa panahon ng pangangailangan? Nasaan kayo? Dami ng tao nagugutom dito. Puto, wala akong nakitang nakasalubong man lang namin. Wala. Wala. Nasaan kayo? Ang dami nyong pera, di ba? Kayo yung mga pinakamaraming pera eh. Religious organizations, kayo pinakamaraming pera. Paano ba naman pag-ambagin nyo yung mga miyembro nyo para makatulong kayo rito? Tangina, payag kayo na unahan pa kayo ng vlogger. Tangina. Samantalang sa inyo dapat nang gagaling na dapat bumubuti ang tao. Doon ako nagtataka eh. Dapat yung mga miyembro nyo bumubuti. Dapat gumagaling sa paggawa ng kabutihan. Tangina, kayong mga religious leaders, kayo dapat yung rockstar ng mga mabubuting tao. Tangina, vlogger na unahan kayo. Okay lang din ang gobyerno na unahan kayo. Private entities na unahan kayo. Isang siya na mag-isaw, dala-dala niyo yung sarili niyo sa sasakyan, namimigay ng tulong. Asan kayo? Asan kayo? Sasabihin naman niya, hindi na ikakailangan ipakita. 5:16 ni Mateo, basahin nyo. Tangina, nag-uululan tayo. Huwag niyong gamitin yung Biblia sa katamaran niyong gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Huwag niyong kakalimutan. Papaalala ko lang sa inyo, hindi ginawa yung Biblia na yan para sa katamaran ninyo, mga ulol. At hindi ginawa yung Biblia na yan para mamera lang kayo. Na panahon na ng pangangailangan, ayaw niyong ilabas sa mga pera ninyo. Kasi inangkin nyo na. Inangkin nyo na kasi. Yan kasi yan eh, di ba? Inangkin nyo na kasi ang pera ng mga tao. Yan kasi talaga yan. Yan 10% na ibinibigay sa inyo ng mga miyembro ninyo, akala nyo pera nyo na yan. Kaya takot at takot kayo mabawasan. Takot at takot kayo mabawasan. O ano, sabihin nyo ngayon, delikado kasi sa Mindanao. Putang ina mo, vlogger ako eh. Nandito ako, hindi naman ako napano eh. Vlogger ako eh. Hindi naman ako napano eh. Taka na kuha vlogger, hindi napano rito. Mano ba naman kahit pakitang tao lang, mga putang ina nyo. Kahit pakitang tao lang. May makakain man lang galing sa pagpapakitang tao ninyo. Mga putang ina nyo. Tang ina nyo.